ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning ulit dito sa programang Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita muli sa DSWD. Oo, syempre, importante na magbibigay ka talaga ng update, no? At very thankful kami at accessible kayo lagi sa mga panahon na to. At para malaman ng mga sambayan ng ang latest. Pero alam ko, today, ang last day, di ba, ng pagbibigay ng ayuda para dito sa mga tricycle drivers dati sa Metro Manila. Pero for now, parang 59,000 pa lang ba? Mahigit sa 59,000? Ang sabi mo nun sa akin 139,000. Kaya ba ngayong araw lahat ibigay yan? Sir Danny, noong unang araw ng pamamahagi ng tulong, mahigit 41,000 tricycle drivers yung na-serve. Kahapon po, more than 31,000 naman yung na-serve natin. So more than 70,000 na out of the approximately 139,000 nga po na tricycle drivers yung ating pong napagsilbihan na. And ngayong araw nagpapatuloy yung distribution sa iba't ibang mga syudad dito sa ating pong dito sa National Capital Region. So we hope to complete all payouts today. Pero Sir Danny, kung halimbawa lamang po, meron pang mga hindi na-serve sapagkat meron tayo yung mga unclaimed, hindi nakapunta, merong isinaayos doon sa kanilang listahan, pwede pa natin silang i-accommodate hanggang bukas, Sir Danny. Hanggang bukas, okay. So for now, kakayanin naman, no? Pero may mga iba kasing nagrereklamo na wala naman sila sa master list. Paano yun? Alam ko, nakita rin yun ni Secretary Rex Gatchalian, di ba, ASEC? Opo, tama po. Ang usapan natin with the City Social Welfare Officers, kunin po nila yung mga pangalan ng mga tricycle drivers na yon, tapos i-encode dun sa system, pero mahalaga na kumpleto yung pong impormasyon. Bakit po namin hinihingi yung birth date, middle name? Kasi Sir Danny, kapag nagde-duplication ang DSWD, kinakailangan namin ma-establish na separate and distinct individuals yung pong mga magkakapangalan. Alam niyo po, very common kasi yung mga apelyido na De La Cruz, marami. Kaya kinakailangan na magsagawa kami ng deduplication. At kung hindi po kumpleto yung impormasyon na i-encode doon sa system, kailangan po namin ibalik doon sa LGU, doon sa TODA, para po mapunuan. Ngayon, kung halimbawa hindi pa rin po nag-reflect sa listahan, pwede naman po namin silang i-accommodate hanggang bukas. Okay, so at least para doon sa mga nakikinig at saka syempre mga concern ng mga tricycle drivers. So kakayanin naman lahat wino-work out Pero isa pa yung issue kasi ngayon, 'di ba, sinuspindi ngayon yung fare hike? Sinuspindi ng Pangulo na walang pagtataas. Reklamo ng mga nasa jeepney, yung mga ibang mga nasa provincial at saka city buses. Bakit nasuspindi kagad? Di pa nga sila, di ba, naghihirap nga sila ngayon dahil sa pamamasada. Tapos wala pa sila nakukuha yung fuel subsidy na dapat ibibigay nyo rin. Di ba next week pa yata sila, ASEC? Ito namang pong tulong pinansyal mula sa DSWD para sa mga MC taxi drivers, jeepney drivers, TNDS drivers, pati mga delivery rider. Starting Monday, mag-umpisa na tayo sa pamamahagi ng tulong. Kaya nga, Sir Danny, tinatapos na talaga natin itong sa tricycle drivers para makapag-umpisa na kami sa mga ibang mga drivers naman next week. Pero gaya nga po ng utos ng Pangulong Marcos Jr., dapat ibahagi na natin itong tulong para sa ibang mga drivers ng transport sector. Kung kaya nga po, sabi ni Secretary Rex Gatchalian, dapat Monday mag-umpisa na tayo. Unahin na natin yung mga MC taxi drivers. And then sunod-sunod na po sila. Kasi kahapon nga nagkaroon kami ng pagpupulong at isinaayos na po itong payout schedules natin. Para malinaw lang, bali dun sa taxi, sa mga bus, sa mga pati pala delivery riders, pare-pareho sila, tigli 5,000? Ganun ba? Opo, tama, Sir Danny. Kasi ang tingin natin sa kanilang mga drivers ay individuals in crisis situation. And ito po ay batay naman doon sa panuntunan na inilabas natin, kaya pare-pareho po sila ng halagang matatanggap. So bali malaki yung grupo na next week. Kaya ba yan ng next week na isang linggo lahat mabigyan yan? Ilang payout stations ang nakaporma na para at least yung pakikipagtulungan na rin sa mga sa mga LGUs?
Yes, ang napagkasunduan po namin kahapon, gagamitin na itong mga payout sites na ginagamit natin for the tricycle drivers kasi Yun familiar din. na po, no? Familiar na yung pong mga drivers natin sa locations po namang ito. Pero do we have enough people na magkabibigay ng cash out sa dami ng sektor na yan, tricycle, ay hindi pa, jeepney, bus, TNVS, at saka itong mga riders? Ang dami niyan di ba? Kaya ba yan na isang linggo, bigay next week? Opo, Sir Danny, kakayanin po ng DSWD kung kinakailang magdagdag kami ng mga paymasters. Gagawin po namin yan para, again, mapabilis yung distribution po ng tulong. Okay. So yung, di ba nangako kasi si Pangulong Marcos na dahil sinuspindi niya to pero may pangako siya na second round ng ayuda. So ibig sabihin na alam ko meron kayong pondo pero kailangan ba dagdagan from the presidential discretionary fund o paano ang pagpupo? Kasi kung may second round yan, gano'n na naman. Kasi kung hindi pa naman tapos ang kaguluhan sa Middle East. Kasi sila hindi walang walang fare increase di ba, Asek? Opo. Actually, Sir Danny, kami naman sa DSWD, pagamat meron kaming nakalaan na pondo para sa assistance to individuals in crisis situation. At sabi nga natin, we're ready to assist and provide additional intervention as may be necessary. Of course, ang ating pong tanggapan ay makikipag-coordinate din po sa tanggapan ng Pangulo para po, again, kung kinakailangan na magbigay tayo ng karagdagang tulong ay we will be properly guided on this as well. Oo. So for now, ano ba ang mga nakikita mong, let's say, concerns? So pwede mo ipanawagan na rin doon sa mga drivers natin, sa mga jeepney, just para at least ma-appease naman sila na meron parating na fuel subsidy sa kanila. Alam niyo po, ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay nararamdaman po at nauunawaan ang sitwasyon at mga suliranin ng ating pong mga drivers na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung kaya nga po, ang sabi ng Pangulong Marcos Jr. sa amin, dapat ibigay na sa kanila agad yung kanila pong tulong pinansyal para rin malunasan ito pong mga suliranin nila. At yan po yung pinagsisikapan nating magawa matapos para matulungan po natin itong ating mga kababayan na matustusan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Huwag po kayong mag-aalala sapagkat mabibigyan po kayo ng tulong ng ating pamahalaan sa pamumuno, of course, ng DSWD. And pakiusap lang po natin sa mga drivers po. Yung pong listahan nyo ng mga drivers, isumitin nyo na po sa LTFRB para po mabilis yung ating distribution at hindi po tayo maka-encounter ng mga issues na hindi napasama sa listahan and other similar complaints. Again, may panahon pa po tayo, isumitin na po natin ngayong araw yung pong mga pangalan ng inyong pong mga drivers. Yun lamang po ang pakiusap natin, Sir Danny, at sana sa mga drivers na nakikinig ay gawin po nila ito agad. Asek, bali, di ba ang pondo ninyo is 30 billion para nga dito sa AIX, Assistance to Individuals nung sa crisis situation. Kinumpute nyo na ba? Lahat, kunwari, mabigyan ng lahat, drivers, jeepney, bus, mga TNVS, pati ito nga, mga tricycle, pati ito mga delivery riders. Yung 30 billion, hindi naman mauubos sa first round. Meron pa tayong asahan na dagdag sa pondo ninyo? Opo. Alam mo, Sir Danny, ang pondo po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation na paloob dun sa ating General Appropriations Act ng 2026 ay nasa mahigit 60 billion pesos. Okay. At ang kalahati po nito, ang 30 billion, in-earmark na po natin para dito sa tulong pinansyal na ito. Batay po dun sa aming komputasyon kahapon, kung yung mga tricycle drivers dito sa Kamaynilaan ay umabot kami ng mga almost 700 million. And then kung same amount din po yung magagamit or more or less. More yan, tingin ko. Ang dami. O para sa mga ibang mga drivers dito sa National Capital Region, mahigit 1 billion piso po yung kaya. magagamit. So nakikita natin, kaya naman po.
kaya. O yun, para at least medyo kala nila baka wala na naman pondo or bawiin niya kung saan bagay. Anyway, sige, nako, malino yan, Asek. At least umaasa yung mga ibang drivers, aside din sa mga tricycle nga, by next week, at least before Holy Week, bago sila di ba? Karami mag-out of town yung iba, meron tayong sapat na mga sasakyan na pwedeng gamitin, di ba, Asek? Opo, tama po. So, again, makakaasa po yung ating mga drivers na mababaginan po sila ng tulong starting Monday next week. Okay. Maraming salamat. Yan ho si Asek Irene Dumlao, spokesperson ho yan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.